ba? Siyempre! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ayan na nga po ang bumbero ng Pilipinas. Kung wala pa kayong party list, bumbero ng Pilipinas po ang maaasahan natin, mga bumbero na nagtatanggol sa kalamidad, bagyo, unos at anumang sunog. Nakita nyo po ba yan? 42 degrees Celsius ang ating init ngayon sa Dagupan, Pangasinan. Titindi pa yan. Ngayon, yung mauuso na naman po ang mga sunog, mag-ingat tayo. At pag may sunog po, sino ang maaasahan? Ang bumbero ng Pilipinas. Bumbero ng Pilipinas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ang bumbero ng Pilipinas. Yan po ang mga bumbero natin na sila po ang uukupa o sasagip sa anumang nasusunugan dyan. Ngayon po, ipwesto natin biglang representante ng ating sa mga kongreso. Bigyan natin sila ng pwesto para maisaayos po ang mga bumbero at pinapangako po sa atin ng bumbero ng Pilipinas na tayo ay tutulungan pabalik nito. Ganyan po ang ating mga bumbero. Matagal na po silang tumutulong. Ngayon sila naman po ang ating tulungan sa pamamagitan ng pagboto ng Bumbero Party List ABP. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABP! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABP! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABP! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABP! Kami ang bumbero ng Pilipinas. Yan po, bumbero ng Pilipinas. At syempre, hindi natin makakalimutan. No, hindi yan, naglolo ko talaga. Oh. Okay, magandang balita po. Ito na po yung sinasabi natin na magkakaroon po kami ng programa sa TV, sa radyo at sa YouTube. I-add na po natin ito, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ayan po, i-add nyo, Radyo Pilipinas, dahil meron po slot dyan ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Yan, dyan po tayo magiging anchor diyan sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Mapapanood nyo na po kami dyan. Lalabas po kami dyan. Oh my God. Yan, dyan nyo po kami mapapanood. Sa Facebook, sa YouTube, sa TV, sa radyo. Yan po, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mapapanood na po ako dyan tuwing Merkules, alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi. Isang oras po tayo dyan. Tatalakayin po natin dyan ang iba't ibang issue. Politics, showbiz, at sports o ano man trending. Thank you po. Napili po tayo ng ating butihing mga sumusuporta na bigyan po tayo ng break. Ayan po. Ito po mga kaibigan natin yan, si Palerista, si Tropang Ilonggo. Kilala niyo yan, si Tropang Ilonggo. Nagsimula na po sila. Ayan o. Yan. Itong SWS survey na to, ginawa to no February 15 hanggang February 19, 2025. Yan, tuwing Monday po yung slot nila. Ngayon tayo, Merkules. Grabe, pag-aaralan pa natin yung mga madami pinipindot dyan. Pasok! Breaking news po!
Meron po tumawid na nasagasaan. Pasok, Reporter 1. Ganun tayo, no? At sa showbiz, di ba? At sa showbiz, Jason sa nagpatuli na. What? Kaso, ipanalangin nyo po, bawal po magmura dyan. Bawal magmura. Baka madulas tayo mga, ewan ko, pwede yung pusang ama eh. Di naman mura yun, di ba? Pero iwasan natin yan. Tayo yung magpipindot-pindot eh. Sabi ko, ako na lang yung magdadaldal eh. Ako daw pipindot-pindot. Yan. Adyo na po yan ha. Radyo Pilipinas. Ayan. Diyan nyo po kayo makikita. Ito, Radyo Pilipinas. Ayan po. Radyo Pilipinas. Ang following niya, 807. Ay po, 807,000. Grabe pala following nito. 807,000. Tek, grabe ah. Ayan po, dyan tayo mapapanood at magiging anchor dyan sa Radyo Pilipinas. Pakiadd nyo na po to, magkita-kita tayo dyan sa Merkules. At sana maayos natin, maitawid natin. Add nyo na, Radyo Pilipinas. Suportahan nyo yan ha. Kita-kita tayo dyan pag wala kayo dyan. Kita-kita tayo dyan ha. Asahan ko kayo dyan. Wednesday, 7:30. Pero, baka mag-live ako dyan, baka maaga ako pumunta kasi po, hindi pa ako sanay. Hindi pa ako sanay pipindot-pindot, papag-aralan ko muna. Sandali lang po, meron po tayong commercial muna. Pasok, commercial. Ganon. Teka lang ha, ito, iano ko sa inyo. Ito, ipipin ko ilalagay ko dyan. Sandali. Radyo Pilipinas 1. Ayan. Yan. Oo nga, mamulalain eh. Mami Irene, magpagaling ka dyan ha. Kaya mo yung surgery mo. Pagaling ka, love you. Ayan. Pagdasal po natin si Mami Irene, sa surgery po siya today. Ayan po, Radyo Pilipinas. Ayan. Ayan po ang Radyo Pilipinas. Ayan. Pipipin ko lang muna. Ayan, yan. Yan yung nakapin dyan ha. Yung nakapin dyan, yan po yan po i-add nyo. Yan yung po ako makikita sa Merkules. Sa Merkules yan. Magkita-kita tayo sa Merkules. Diyan sa Radyo Pilipinas. Saan tayo isa yung magiging anchor. May kasama po ako mga 4. Mga 5 kami dyan eh. Pero ako doon yung pipindot-pindot. Bahala na. Ang kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Iwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Dapat kilatising mabuti ng mamamayan ang mga impormasyon na lumalabas lalo na sa social media. Ito ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na ngayong campaign season na. Babala ni PBBM, laganap ang fake news sa panahong ito. Kaya dapat kilatising mabuti ng mamamayan ang impormasyon na lumalabas lalo na sa mga online platform. Ayon kay Presidential Alam nyo, tama na yan. Yan nga yung pinag-uusapan. Ito po, mainit na usapan ngayon tungkol po sa fake news. Dahil grabe po ang ginawa sa atin ng fake news. Basta fake news po, Duterte yan. Sino lang po ba nagpondo ng troll farm? Diba? Sino ba nagpondo ng troll farm na umabot ng $200,000? Bakit ka mag-troll farm? Para palaganapin mo ang maling informasyon. Communications Office o PCO Secretary J. Ruiz, pinag-aaralan nila ang pagkakaroon ng social media regulatory body na magbabantay sa paglaganap ng fake news.
pinag-aaralan po natin yan na sana magkaroon kahit papano. Lalo na doon sa mabibigat na issue na hindi ka to. Kasi ngayon, as I said, Eli told 1,000 times, drowns out the truth. Para sa PCO Secretary, napapanahon na magkaroon ng regulasyon ukol dito at magkaroon Para siguro siyang SIM card, yung ganon, yung registration ng SIM card, parang ganon. Umaga, mag-aano ka ng full details mo. 'Di ba? Maglalagay ka na rin ng detalye mo, ID mo, ganon. Pag hindi incomplete, wala kang karapatang mag-social media. Ganon, para merong, if ever, may ginawa kang kalabagan, may consequence kang sasapitin, di ba? Sasabihin nila, masyado lang naman kasing balat sibuyas yung iba eh. Hindi po eh. Iba yung balat sibuyas, iba yung pinipeki po eh. Biro mo, yung pulburon video nga oh. Sa tingin mo, tama yun, AI na AI? Oh. Yung ano pa, yung kay Romualdez, yung kita-kita naman. Yun ang fake news na fake news. Nakahawak sa pera, inedit nila. Yan ang ibig sabihin eh. Diba? Iba kasi iba po yung post na masakit. Oo may mga post na masakit. Okay yan. Walang problema dyan. Murahin mo, okay lang. Pero yung sinadya mo na i-edit mo na, palabasin mo na yung taong yon ay ginawa ito, iba yan, pusang ama. Iba yan. ng malinaw na pananagutan ang mga nagpapaka Bawa, gagawa ka ng FB. Balik tayo uli sa umpisa. Gagawa ka ng FB. I-add lang doon na merong ID. Pupunta ka sa ganito, sa isang, pupunta ka sa Regulatory Board of Social Media Philippines. Ayan, gumawa na sila. Regulatory Board of Social Media Philippines. Pagpunta mo doon, ito po, ako po may-ari nito. Nyolo Random News, Tamski Nyolo sa FB, ako po may-ari ng mga account na yan. At least, registered na. Ano man ang gawin mo, diba? Siyempre, sasabihin ng iba, kaya nga may report eh. May report sa YouTube, hindi na kailangan yan. Iba po kasi yung report sa YouTube. Iba po yung report sa YouTube. Diba? Iba yung report sa YouTube eh. Pag na-report siya sa YouTube, ayun lang. Wala na siyang dapat diba? Minsan ang hirap pang tanggapin ng YouTube. Nakakalusot pa. Kung talagang nakarehistro yan, wala kang problema. Kakabahan din yung mag-post ng balahurang post. Kasi nakasangkalan doon talaga mismo yung pangalan niya. kalat ng maling impormasyon sa social media. Or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users, na kayo po may responsibilidad din sa publiko. Ipaubay na rin ng PCO sa mga mambabatas ang pagsusulong ng panukalang batas ukol sa pagtatatag ng naturang regulatory body. Ayon naman sa Department of Justice, pinag-aaralan nila kung kailangang amyendahan ang mga batas sa cyber libel upang maiwasan ang paglaganap ng fake news. Bagamat wala anyang partikular na individual o grupo silang tinututukan, tiniyak ng kagawaran na sinuman ang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon ay iimbestigahan at sasampahan ng reklamo. Well, we're looking at the cyber libel laws and other cyber laws. If there's a need to amend it, we will recommend amendments to the law. Fake news is something that should not be countenanced or it should not be tolerated because it's actually a great disservice to the country. And making people believe things that are false, I think is a sin against our country. Nel Maribuhok. Alam mo, maganda yung paliwanag dyan ni PCO. Ito ibuuin na lang natin yung interview ni PCO. Ang galing magpaliwanag pala nito ni Jay Ruiz. Shoutout Jay Ruiz magaling pala talaga to. Di ba produkto to ng ABS-CBN? Magaling to. Iba talaga pag Iba rin talaga pag galing ka sa media Alam niya yung galawan Ang ganda ng paliwanag ni Jay Ruiz dito. Pakinggan nyo. Yung sa
Yung sa resignation ng PCO official, sir. What about it? Ano po yung reason, sir? Usually gano'n naman talaga kasi we're all presidential appointees here. So, para lang sa amin naman, kumbaga, siyempre, free hand sa pagpili ng ating Ayan, tinatalakay niya yung mga kailangan mag-resign yung mga ibang PCO. Given naman po yan kami kahit yung ibang mga PCO nakakausap namin, kung talagang pinagre-resign siya ni Sir J. Ruiz, wala po tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa kasi yung po ang automatic. Kapag may bago pong PCO, syempre, aalisin niya yung mga hindi talaga nararapat. Bilang respeto yon. Automatic po yon bilang respeto. Ngayon, kung gusto kang i-retain, sasabihin naman nila yan Kaso wala Ganun po talaga automatic yan. Di ba? kasama. Mahirap din po kasi, siyempre, dapat magkakatiwalaan. Kasi Amelia, hindi naman tayo nagiging China. Hindi naman po tayo ng China ban or natin yung China kahit winawalang niya tayo. Hindi naman tayo kasi ganoon tao Hindi natin ibaba yung produkto ng China. Siguro pag sukdulan na, yung talagang ayaw na tayong paggalawin sa West Philippine Sea, talagang magkakaroon ng totally ban sa kanila. Pero ngayon, na napapasipay pa ng gobyerno, yung China issue, medyo okay pa tayo. Actually, mabait naman yung ibang Chinese Yung gobyerno lang talaga ang problema. At itong tatalakayin natin ng mga sindikato na kinupkop ni Digong. Diba? Ito tatalakayin natin, yung mga sindikato kinupkop ni Digong. kasama, hindi mo naman dapat kilala. So of course, Ayan, sabi ni J. Ruiz, hindi naman natin sila kilala. So of course, automatic yun na daw sila ng courtesy resignation. secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili ng tao. And then of course, i-assess mo rin. Kumbaga matindi to. Kasi nga po, may nababalitaan sila. May nababalitaan po sila na may nagbabato sa kabilang ibayo. May nababalitaan po sila na nagtataksil kay BBM. Ngayon, ang gustong gawin ni J. Ruiz, lahat na lang mag-resign. Kumbaga para siguro iwas bintang na siya, lahat pinagre-resign niya. Dahil nga daw po, may mga nagtataksil. Yan ang mahirap po mahirap yung ganyan. Alam mo yung parang mala Jay Guevara? Alam mo yun, yung parang masama namin yate, yung TVJ Defender, si Jay Guevara ng SMNI, magnanakaw pala, tsaka scammer. Diba? Ginamit lang yung Tito Vic and Joey. Penerahan pa si Tito Soto. Penerahan pa yung mga dabarkads. Diba? Nagpapanggap lang na matirong tao. Tama. Sweet sense. Para masala po lahat. Okay? Ngayon, paano yan, Yolo? Hindi ka napapatawag sa Malacanang. Okay lang yan. Sabi ko sa inyo, okay lang yan. Wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, if the situation will benefit the majority of or the more people will benefited from this situation, I will totally agree. Oh, Sir Chris Angel, si Jay Bobo. Diba? Sabihin yan, Yolo, paano yan? Bago na. Wala na yung mga PCO wala na yung mga kasama mo sa Malacanang, wala na. Okay lang po yan. Kung ang pakinabang naman po ay para sa ikabubuti ng napakaramihan, okay lang, nandito na lang tayo. Dito na lang tayo. Kung loloobin talaga ng Ama, kung loloobin ng Panginoon, di ba? Okay lang ba sa'yo? Hindi mo makikita si uncle mo. Okay lang yan. Kagrupo ko naman, ka-GC ko yan tsaka si Insan Sandro. Doon na lang kami. Wala sinabi niya diba? Wala tayong magawa doon.
yung mga proseso at sistema sa opisina. So, sa akin lang, siyempre, hindi walang personalan. Marami po kasi tamaan, hindi naman ito maraming posibleng tamaan. Siyempre, i-assess natin kung ano yung nagawa nila, kung ano ng bawat opisina. Proper evaluation. Kumbaga, kahit naman sa ordinary na kumpanya, di ba? Tama rin yung paliwanag niya. Kahit naman po sa ordinaryong kumpanya, halimbawa na-promote ako promote ka bilang HR manager. Di ba? Bilang isang HR manager. So, titignan mo yung mga i-retain mo doon. Di ba? Ganun po yun. Bagong pasok, aalamin mo, ano ba nagawa nito? Maganda ba ito? Nagawa niya o hindi? Sec, ilan na po yung nag-comply? Or No, galing po kay... It was the executive secretary. There were orders. Alam mo, sabi ni Lucy, yung babae gusto maging kapalit. Hindi natin alam eh. Wala pang balita eh. Ayoko kasi wala pang balita eh, Lucy. Wala pang balita. Mahirap din kasi. Basta ang sabi lang, bumabase lang tayo dito kay J. Ruiz. Wala pang balita eh. 'Di ba? So, hanggang natin, basihan muna natin si J. Ruiz. Wala pa tayong Ma'am Amelia Espiritu. Salamat po, avid viewer. Salamat po. Thank you po. 'Di ba? Dito lang tayo basa kay Kaya maganda yung ginawa niya. Kumbaga kung para maiwas sa issue, lahat na lang pinag-resign, 'di ba? Kinakailangan natin gawin dahil kailangan niya ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una marami. Kasi nandun daw may daw talaga may puting asi. Nandito nga yung mga spy ng DDS. Nandito nga daw, meron daw spy ng DDS. Yun ang matunog talaga. Na yung spy ng DDS, nandirito pa daw. Yun ang sabi nila. Diba? Nandyan daw ang spy ni Puday. Leakages. Maraming intrigue. Oh! Maraming sisiraan. Ano ba na? Marami daw leakages. Ayan nga, kita mo. Maraming leak. Maraming binibigay na informasyon sa labas. Tapos gagawin ni Maharlika, bibigay sa kanya, gagawin niya ng exaggerated. Niya pa, babaliin niya ng babaliin. Yun ang nangyayari. Kumbaga, madaming leak. Parang Puday ni Maharlika, may leak. Di ba? May tumutulong green, may leak eh. Sa sobrang kamanyakan eh. Hindi mo sinabi kanina. Sige mo, bukas mo. Ha? 3 na bukas, 3. 3 bukas. Pero, Dapat hindi ko sinasabing galing sa India. Pwedeng manggaling din sa labas. Pwedeng manggaling din sa India. Pero dapat confidential lahat ng orders. Yun, may nanggagaling. Hindi naman daw niya sinasabi sa loob. Meron din sa labas. Pero dapat daw confidential. Hindi nakakalabas. Oo nga, di ba? Ang daming nakakalabas na issue. Tapos, ang problema pa doon, ang pinagtataka namin, ito po aminin ko sa inyo. Ang pinagtataka namin mga vlogger, nauuna pa silang makaalam kaysa sa amin. Doon po kami nalulungkot. Na talagang nararamdaman namin, nauuna pa sila kaysa sa amin. Doon kami nagugulat eh. Ay ko, paano ganun? Kaya minsan nagtatanong kami sa mga, nagtatawagan kami, ba't ganun? Ba't parang may nauuna pa kesa sa amin? Yun ang problema. Pero mo yung mga messages nakakalabas, yung mga nakakalabas, bakit makakalabas yun? Meron mo nag-uusap kami doon, may pinag-uusapan kami, nakakalabas. Nakalabas nga rin na
may puday, may ano eh, may green, yung puday ni Marlica, nakalabas din doon. Nakalabas to. Nakalabas din na green ang puday ni Marlica. Nakalabas eh. Sir, yung mga nagli-leak, mga documents po? Na, Ano ng intriga lumalabas? Natatanggap natin. Nakakagulo pa. Oh, kita mo, pati documents daw po. Pati documents nakakalabas. Kita mo yung pati documents nakakalabas. Hindi dapat yun eh. Hindi dapat makalabas yun eh. Kasi dokumento yun eh, ng palasyo eh. Dokumento ng PCO yun eh, di ba? Ulit na makatulong. It will take space and time. Iisipin mo pa. Kaya, alam mo, siguro dahil yan sa mangyayaring malasahan, mangyayaring babago. Minsan kasi, yung mga gumagawa ng kung ano-anong kwento na wala namang totoo. So, sabi ko nga kanina, you know, as you grow older, the most precious commodity is time. Oras po. Ito pong tungkulin. Tinawag ako hanggang panahon tungkulin din ako. Gagawin ko natin yun. Kaya ko lang ito pa. Na-inspire kasi ako eh. Alam mo, may sumulat sa akin kapwa. Sabi niya, hindi salamat, tinanggap. Bakit? Laban ito ng mga anak natin. Gusto niyo bang mabuhay ng mga anak natin na napaka-toxic ng environment? Nagmumurahan sa internet. Yan, ang ganda ng sinabi ni J. Ruiz, oh. Laban ito ng mga anak natin. Gusto mo ba ang mga anak natin in the future nagmumurahan sa internet, nagbabastusa sa internet, and ang pan dinagdag niya. Pakalat ng kasinungalingan. Nagpapakalat ng kasinungalingan. Tama nga naman. Parang dapat eh. Totoo, di ba? Wala naman ganun na panahon natin. Dati backstab. Nakatalikod ka, sabihin mo, isa tao yun. Pero ngayon, for all the world to see, mumurahin, wala kang magawa. Eh, pusang ama kasi si Digong yan eh. Saan makakita kasi? Si Duterte yan eh. Saan makakita kasi presidente? Ordinaryo yung putang ina. Diba? Saan makakita presidente? Very cool yun. Sa atin noon, very cool. Ang galing, nagmumura yung presidente. Ayan, naging normal. Bigyan na kasi naman, nakapakalat sa internet. Tama ba yun? So ngayon, gusto natin ito gawin. Ang una nating lalabanan ang fake news. Diba? Na tayo may responsibilidad din. Magsabi ng katotohanan. Yan, unang lalabaran talaga ni J. Ruiz, fake news talaga. Sumobra po kasi ang fake news sa atin. Sumobra ang fake news sa atin. Sumobra po talaga. Siyempre, may magsasabi dyan, kayo din naman mga BBM, fake news kayo eh. Alam nyo, yung fake news kasi, na para sa akin, ang fake news na pininiwalaan ko, is yung, alam mo yun, katulad nung pulburong video, katulad nung kay Romualdez, yung ganung bagay, yung po yung nakakakilabot eh. Alam mo yun? Nakakakilabot yung ganon. Na ang lakas na ng loob ng mga taong yan na para ilabas nila yun. Paniwalain nila yung mga tao na si Romualdez may hawak ng ng milyong-milyong pera sa lamesa na binabayadan daw yung mga congressman. Di ba? Tapos, si Bongbong Marcos, kitang-kita nila daw na nag-cocaine. Di ba? Yun eh. Yun po yung hindi dapat. Di ba? Hindi dapat talagang gawin eh. Alam mo yun? Kasi iba yun eh. Yung hindi totoo talaga yun eh. Edited talaga yun na bakit kailangan mong mag-edit para paniwalain mo yung mga... Diba? PCO should be the guardians of the truth. It starts with us. Tayo. Kasi mabuhay na kasi mga nila.
Diba? Hindi mo na alam kung sino tama kasi sabi nila. A lie. Told 1,000 times. Drowns the truth. E paano kami mga keyboard warriors? Paano kami gano'n? Libo-libo, puro kasi namalingan ng pinaparalan. Ano lang katotohanan? Nasaan na siya? Sir, kailan yung ma-finalize yung mga bago na dadalhin nyo kayo dito sa loob at saka yung mga ma-retain or Yung announcement yung sir, Bawat kailan isang sila? opisina, i-assess, ino-open. Bawat isang opisina, may taong nasa taas yan. Ano ba nagawa mo? Nakatulong ka ba? Nakasama ka ba? O wala ka Ipo na? dito. Nako, sinala talaga ni Jay Ruiz. Bawat sa opisina daw po, sa bawat head ng PCO, sinala, patay. Talaga pong inahanap yung spy ng mga DDS. May spy po talaga ng mga DDS, yung tinatawag nilang puting ahas. Meron po talaga. Meron po talaga nag-i-spy. At yun siguro, kaya pinagtatanggal. Pero hindi ko po alam po ang detalye. Pero as per Jay Ruiz, ang gusto niya, pagtatanggalin lahat. Kumbaga, formality niya lang sinasabi na na sa bawat bagong pamumuno, siya ang dapat masunod, which is normal, pero kailangan talagang gawin kasi may spy eh. Meron po talagang nag-feed sa kabilang bakod. At pag pinid sa kabilang bakod daw, sa kabilang bakod, ito namang kabilang bakod, ini-exaggerated pa. Bakit? Ano ba yon? Kasi, natatandaan nyo yung time na merong secret. Yan ha. Secret lang. No. Secret birthday party ni BBM. Walang nakakaalam. Nakalabas, di ba? Oh, Lucy. Pero mahirap tayo magbintang. Mahirap, bayaan mo sila magpangalan. Di ba? Baka mayari ako ni BBM eh. Oh. Ano pa? Yung yung helicopter. Helicopter. Natandaan nyo yung St. Luke's helicopter? Nakalabas din. Di ba? Oy, Jerry Utod, pa-shoutout po, Idol Poging Yolo, noted po. Nood po kami lahat dito from San Mateo. Oy, shoutout dyan, mga taga San Mateo! Jerry Utod, shoutout. Oh. Di ba? At ang masaklap doon, sila ang unang nakakaalam. So, may nag-feed. May nag-feed talaga. May nagbibigay ng impormasyon. Oh. Yun ang masaklap. Kaya, siguro, wala tayong magagawa. Decision ni Jay Ruiz yan na tanggalin lahat. Para maganda yung simula niya. Mahirap din naman kasi kung yung magsisimula yung isang tao, ni Jay Ruiz, na hindi niya alam yung, kumbaga, yung hinahawakan niya, hindi niya alam kung sino yung mga yon. Mahirap din naman. Naalala mo, Nyolo, smart at globe lang tayo nung nakapasok si Santel. Kay Gloria yan eh. Si Gloria. Si Gloria eh. Alam mo ba si Gloria? Reyna ng city yan. Oy, hindi nga natin pwede. Pero pag nalaman natin, i-broadcast sa inyo. Mahirap magbintang eh. Mga kaibigan ko na rin yung mga nandun eh. May mga kaibigan ko na doon.
Mahirap magbintang. Mga kaibigan ko na nandun eh. Mamaya, hindi pala siya, sabihin ko. Di ba? Hindi pala siya, sabihin ko. Eh, paano naman ako? Di ba? Mga kaibigan ko na yung nandun eh. Mahirap naman mag-name drop, tapos hindi pala sila. Putik, paano ko mababawi yun? Di ba? Basta yun lang ang sitwasyon natin ngayon. May spy sa ilalim ng tulay. So, again, nakita mo naman yung priority programs. Labanan ng fake news. Ordinary Filipinos, kailangan people-centered approach in communication. Priorities niya doon sa combat fake. Tama, ayaw namin sa aming manggaling. Di ba? Si Jay Ruiz na lang, Jay, kung ano pangalan. Parang narinig ko na hindi lang resort to legal Pag sumobra. Lalo na yung threat na to national security. Yes. Lalo na yun, di ba? Magsasabi ka online na ganito, walang pasok. May pasok naman pala. Magsasabi ka, may bomba sa ganito, bombahin lang. Siyempre, paano mo hindi namang papailan yung mga ganyan? Yung nananako, nagpapakalat na kasi mga rin. So kayo mismo, sir, ang magpapahal? Kahit pilitin nyo ako, wala akong bibigay sa initial ng puting ahas. Hindi mo pwede. Ha? Tigas sa ulo nyo ha. Bawal. Yun na nga lang ang kwento ko sa inyo. Ha? At ang balita pa, ito pa, ang balita. Ang balita pa daw. Sabi nila papanood ko eh. Ang balita pa, sumasahod na sa gobyerno, sumasahod din sa DDS. Sabi nila eh. Diba? Sumasahod na sa gobyerno, sumasahod din sa DDS. Dual citizenship. Ewan ko, hindi yan. Hindi po yan. Hindi ko alam. Hindi po yan. Baka hindi po yan yun. Kasi, nandun pa eh. Hindi po yan. Feeling ko, pero kasi kung yan, yung tinutukoy nyo, kasama namin yan sa alyansa. Kasama po namin yan sa alyansa. Kag-GC namin yan. Yung sinasabi nyo. Ewan ko yan ha. Pero kasama po namin yan. Kasi kung talagang tinanggal yan, wala na yan. Kasama namin yan eh. Oo. Ewan ko feeling ko hindi yan. Ewan ko kasi kasama namin siya, nandun pa siya eh. Nandun siya eh. Kasama namin siya sa isang GC. Hindi yan. Ilan ba PCO? Ang dami ng PCO, akala nyo? Madaming dyan, mga PCO. Pakita ko sa inyo ha. Option 0, hello. Pakita ko sa inyo kung gaano karami ang PCO. Pakita ko sa inyo para hindi rin kayo malito. Marami ang PCO eh. Dahil lang. Pakita ko sa inyo. Marami po PCO eh, kaya mahirap magbintang eh. Mahirap magsabi eh. Marami ang mga yan eh. Kayo mga chismosa kayo eh. Puro kayo chismis eh. Dahil lang. Kaya pakita ko sa inyo. Ay, congratulations sa Monday Group ha.
Monday Group, congratulations. Napakagaling nyo sa bagong vloggers ng bagong Pilipinas. Congratulations. Ito. Ayan yung mga PCO. Pakita ko sa inyo, mga chismosa. Ito pakita ko sa inyo. Yan ang PCO. Ilan yan? Ilan yung mga PCO? Ayan pakita ko sa inyo. Ayan, si Sir Chavez, turnover. Ilan yan, Ang dami yan. Ang daming PCO. Akala nyo konti lang. Ayan, lahat yan, Andiyan pa nga yung anak ni andiyan pa nga yung anak ni Noli Di Castro. Ang dami pong PCO. Akala nyo. By department din yan. Ayan sila, Sir Chavez. Ayan yung mga PCO. Ang dami niya mga yan, Kaya, ayan, Diba? Madami. Kaya subo lang muna daw tayong pasit canton. Yummy. Ay! Ang init! Ang init! Parang tanga to. Ang init. Di mo yun Dahil lang sakit eh. Parang init pa din. Hindi mo sinabi mainit eh. Loko-loko kayo eh. Doon na. Sakit. Kakahaon na nung pasit canton. Ayop. Kaya pala inaalok. Sakit. Ha? Oo nga, init nga eh. Wasak nga yung dila ko eh. Bakit? Ayos na mga bataan to. Sinubo ko naman. Ang dami ko pa sinubo. Hayop. Ang sarap eh. Pasit canton not spicy. Ang bango eh. Bagong luto pala. Kaya pala gusto. Subo mo na. Subo mo na. Sira ulo. Stupid. Ayan ang mga PCO. Mga chismosa. May bago tayong for your info, si Andanar ay bayaw ni Mark Villar at manugang naman ni Cynthia Villar, Manny Villar. Wala tayong maasahan dyan kay mga Villar. Si Mark! Tahimik yan! Si Mark! Bayaw ni Mark! Uy! Si Mark bayaw ni Mark! Aba! Si Mark, bayaw ni Mark. Thank you for your info. Ayan ayan po ang mga PCO. Nakita nyo na. Ayan po yung turnover. Kita mo kung gaano po yung karaming PCO, kaya mahirap po magbintang. Ayan ang dami po ng PCO kung alam nyo lang. Kita mo ilan yan. Ito yung anak ni Noli Di Castro. Marami ring babae dyan. Bawat head po yan ng iba't ibang department ng PCO. Kaya mahirap tayo magbintang. Nai-gets nyo na? Press 1. Di ba? Mahirap magbintang eh. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang,
Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas,